a super investor, hedge fund billionaire Bill Ackman is losing at least so far this year yung anyang fund, no? Nag-underperform siya compared to the S&P 500 or the Nasdaq 100. So naapektuhan siya ng Trump tariff. Ironically, ano to Trump enabler to. Punta kayo sa kanyang Twitter. Ay hindi, X na pala, no? Punta kayo sa kanyang account, makita nyo doon, no? Enabler to ni Donald Trump. So it goes to show you kapag bear market, kapag may extreme volatility, meron mga super investor dyan na nangyayari. Ang tanong lagi is whether makapag-bounce back sila, di ba? And then mamaya, another usapang bilyonaryo. Yung richest Filipino in Forbes World's Billionaire List 2025, no? Number 1, no? Manuel Villar. 17.2 billion USD. Ang tanong, totoo kaya yan? Ang ranking na to. Then we have the PSEI. Nag-end siya ng negative before the Holy Week. Na kapag Holy Week kasi may dyan may pamahiin yung mga dyan, di ba? Yung mga trader. Okay. Mamaya pag-usapan natin. Then you have the analyst, no? They're still predicting na PSEI could hit 7,800 amid global uncertainties. Tanong, parang tagal ko nang nakikita yung 7-8 na yan Parang for the past 2-3 years, laging 7-8 yung sinasabi. Ang tanong, kailan? Okay. So first, market update muna tayo. So nag-end yung PSI in the red bago mag-Holy Week. So ba't nag-red? Well, for sure, madaming dyan, trader nagsibentahan. Kasi nga, tulad ng sinabi ko kanina, ganun silang pamahiin dyan no? Kasi pag ganyan daw, Holy Week, no? Bakasyon, mga trader, or at least yung mga institutional, no? Magbabakasyon daw sila, di ba? Long vacation yan long weekend, ganon. And because of that, magbebentahan daw muna sila and then sisibalikan daw after Holy Week na. Di ba? And because of that, madaming mga retail na nagpapaka-trader din, ginagaya nila yung ganon, no? Benta ka before Holy Week and then pasok ka ulit after Holy Week, di ba? Sobrang lulupit talaga ng mga pamahiin nila no? So, market update muna ako. Ito yung year-to-date performances ng iba't ibang indices. So, still, the worst performer is the US market, no? Di makalis-alis sa correction territory ang Nasdaq. S&P, ang nasa correction na naman to So, it seems, lumalagapak sila ngayon Okay. So, ayun nga, nasa correction territory na rin pala ulit ang SPY, S&P 500. We have the international still on the green. Uy, nag-red ulit ang emerging market. Southeast Asia still on the red. PSEI, syempre, bumagsak na naman kanina. And meanwhile, yung aking personal dividend retirement portfolio, green na ako ulit for the month of April. So, lahat ng volatility na nangyari nung April, nag-down yung portfolio ko. So, as of today, green na ulit, no? Nag-rebound na siya. And may mga matatanggap pa akong mga additional dividends siguro mga last week ng April, which could add to my potential upside. Okay? And I'm still outperforming a lot of the major indices in the world. And naglabasan na ng financial report yung mga companies. And syempre, no, tingin ka ulit dyan ng mga potential opportunities that can drive the growth of your portfolio this year. And if you're going to support my channel,
via the Patreon platform. Diba? I do a lot of investing contents. Makikita nyo rito. So, when it comes to pure investing related contents and topics, normally ginagawa ko na sa Patreon. And syempre, yung mga analyst, no? Still, nandun pa rin yung magic number, 7,800. Na actually, in terms of fundamentals, kaya niyang tuhugin yan, no? I think mababa yung 7-8 na yan para sa existing fundamentals ngayon ng mga companies, lalo na they're still growing, no? As long as ma-maintain nila yung kanilang growth trajectory, madali lang to, 7-8. Madaling tuhugin yan, supposed to be. It's just that ang nagro-rule ngayon sa ating stock market is sentiment, no? Bad sentiment. So, bad sentiment on the Philippines itself, no? Kasi it seems, nag-slow down lagi yung ating economic growth. And syempre, dumagdag pa si Donald Trump, di ba? Yung kanyang Trump tariff na very chaotic, very random, bago-bago mag-isip. So, lahat ng sinasabi niya, pag-contribute ng di magandang sentiment sa stock market. So, 7-8, di ba? Malalaking upside yun Okay, ayun So, ibig sabihin, mag-bull run ng ating PSE. 27%. Problema, April na eh. So, kaya yan, no? Start na ng second quarter, kaya siguro. No, kunyari, ito. Yan, no? Yung rally niya to, ilang buwan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di kaya, no? Ilang months na lang eh for 2025 unless siguro 3% ganun, no? 2% to 3% per month. Pero mukhang wala pang signs eh. Diba? And now, dito na ako sa topic ko for this video, which is Bill Ackman, considered ng marami as a super investor. Kasi sometimes, na-outperform niya yung S&P 500. Pero recently, nangyayari yung kanyang concentrated portfolio. So, Bill Ackman is a concentrated investor. So, ito yung current portfolio niya, no? Ending fourth quarter ng 2024. Makikita nyo ilan lang yung hawak niya na stock, di ba? Madaming tig 10% plus. Na itong construction ng portfolio ni Bill Ackman, parang mostly ng retail investor, ganito yung construction eh, di ba? Pipili yan ng certain stock and then hulugan nila na tig 10% plus. Yung iba mas matapang, di ba? Tig 15, tig 20 per stock, ganon. Okay? So, makikita nyo rito. puro down yung kanyang, yung performance or yung kanyang stock position. Okay? Year to date. Pinakamalala si Nike. Di ba? Bumili siya ng Nike, no? Na si Nike, pag tinignan mo yung fundamentals nito, pag sinisilip ko, talo na to eh. Di na siya yung dating dominant na brand na parang pag Nike bibilihin mo, di ba? Or bibilhin mo kaagad. Di na siya ganun, ang dami ng option ngayon. And through the years, nagkaroon na rin to ng parang madaming scandals, ganon. Nasira yung kanilang brand name. Kaya yung iba lumilipat sa ibang brand. And interestingly, bumili pa rin dyan si Bill Ackman. So year to date, meron na siyang negative 14%. So officially, nag-underperform siya maski sa Nasdaq, no, tsaka S&P. Actually, nag-underperform siya sa lahat ng indices. You have a certain super investor na nag-underperform ngayon sa lahat ng indices, at least lahat ng nandito sa aking screen. Na-outperform ko nga siya, di ba? Ngayon, ito yung performance ni Bill Ackman according to ChatGPT. So, may mga times na maganda naman talaga yung performance niya, 27% outperforming S&P noong 2021.
And then, 2022, nag-net loss siya ng 8.8. Pero, in-outperform niya pa rin dyan si ano eh, S&P, di ba? Kasi during that time period, nag-down siya ng negative 18. And then, 2023, nag-rebound, in-outperform niya ulit ang S&P, halos dikit. Then 2024, nag-underperform na naman siya, 10%. S&P last year, sila eh, 26 oh. And then 2025, year to date, down siya ng negative 14%. Attributable to global market volatility and investor reaction to US trade policy development, di ba? Yung Trump tariff, kung saan isa siya sa mga nag-enable kay Donald Trump, o di ba? Pero pag puna yun sa kanyang X account, no? Todo depensa pa rin siya. So since inception, ang performance niya is 13.5% year over year. Underperforming the S&P 500. Diba? Kung saan 14.8% over the same period. So technically, hindi dapat siya super investor na tawagin. Kasi nga, nag-underperform siya eh. Ayan no, di ba? So technically, lang dapat siya, hedge fund billionaire. Pero hindi siya masabing super investor talaga. Kasi nga, dinudurog siya ng S&P 500. Diba? Ganon kahirap talunin ang mga market cap weighted index. Maring makachamba ka in 1 year, 2 year, 3 year. Pero, over a long period of time, kunyari ito, 2004, di ba? 20 plus years na performance. Ang tanong, maging consistent ka ba sa performance mo, di ba? Meanwhile, you have the retail investor na yung goal nila is, hindi, gusto ko times 2, times 3 ng portfolio ko every year. Those goals, I tell you, it's unrealistic. Kapag isang retail, dapat ang goal mo lang is, na in our case, kunyari, nag-invest ako sa PSEI, Philippine Stock Market. Ang goal mo lang, talunin lagi si PSEI or better yet, si FMETF. Kasi nandyan daw yung sinasabi nilang naka-bake in yung dividend yield na parang totoo kasi makikita nyo, laging mas maganda yung performance niya compared kay yung mismong index lang, 'di ba? Parang may differential sila lagi na around 0.5 to 1% something na siguro yun na yung naka-bake in na dividend yield. I'm not sure. So eto, pinakompute ko yung performance ni Bill Ackman since 2021 and based on kanyang computation, parehas ba to, no? So, tama parehas, no? 39.2%. Still underperforming the US market. Di ba kasi yung dalawang US market, around 47 to 49 percent since 2021. And yet, you have these clowns in the stock market na, hey, gusto mong i-outperform ang stock market, di ba? Isa sa mga best way mo lang is to do concentrated investing, di ba? Hindi ganun kadali yun. Di porket nag-concentrated investing ka, malaki na yung chance na i-outperform mo yung mga diversified na mga market cap weighted index. Dinudurog ko nga siya eh. Ayan di ba? And yet yung portfolio ko is heavily diversified across different sectors and partida. Since 2021, di gumawa ng bull run ang PSEI. Meanwhile, the US market, di ba? Nakatatlong bull run sila since 2021, except that may isa silang bear market noong 2022. So si Bill Ackman, yes, siya hedge fund billionaire. Unang-una kasi, rich kid. Mayaman si papa tsaka si mama. And syempre, sa hedge fund industry kasi, is all about marketing yourself, di ba? Kaya mong i-market yung sarili mo, yung fund mo, makapag-attract ka talaga ng investor. And sa hedge fund industry, ang laging talo dyan, hindi naman yung mga hedge fund manager. Ang talo dyan yung mga customer, di ba? Imagine this, ito yung kanina,
Instead of nag-invest ka dapat kay Bill Ackman since 2004, kung nag-invest ka na lang sa S&P 500, di ba? Set it and forget it. And maybe peso cost average ka lang or dollar cost average. Di ba? Mas tinalo mo pa yung mga tinatawag ng iba na super investor na technically hindi naman, okay? Kasi nga hindi niya tinalo ang kanyang benchmark. And lastly, you have this topic, no? Yung mga bilyonaryo sa Pilipinas. Number 1 si Manuel Villar. Pero itong net worth ni Manuel Villar, Manny Villar, I believe na discuss ko na several times in my channel dati is that a lot of these unrealized na net worth, no? Kasi pag dinederive mo yung net worth ng isang individual, kasama doon yung yung kanyang mga position sa equities market. Ibig sabihin, a lot of those net worth ni Manny Villar nandito na derive dito kay Golden MV Holdings, no? 1.4 trillion in market cap. Marirealize niya yan kapag may bumili. May bumili. Luan niyang stake, no? Sa company na to, di ba? Ang tanong, meron ba? Okay. So, technically, ang talang number 1 dito, eto, no? Si Razon. Then you have Ramon Ango, tsaka Lucio Tan. San Miguel, tsaka Lucio Tan Group. And then yung mga nagiwalay ng mga siblings, no? Pero pag pinagsama-sama mo, di ba, syempre, mas mataas pa rin sila kay Razon. And then number 11, Andrew Tan, yung AG Group, di ba? Mega World, Emperador, ganon, bla bla bla. You have the Lucio ko, Sosan ko, yung Costco Group na buti naman recently, declare na sila ng special dividend, di ba? Kesa iniimbak nila yung cash nila on that holding company. And then you have Jollibee, Tan Kakchong, and Tanco. Ito ata yung di ba siya yun, yung major holder ngayon ng DigiPlus.